po maligtas ang tao, pakinggan niyo po, hindi po basihan ang mga pangalan ng relihiyon. Hindi po basihan, mga kapatid, ang laki ng simbahan o ang liit ng simbahan. Hindi po yan ang titignan ng Panginoon. Hindi po titignan ng Diyos kung mayaman ka o mahirap ka, mga kapatid. Hindi po titignan ng Diyos kung matanda ka na o bata ka pa. So, ibig sabihin, ano man ang estado mo ng tao, ano man ang estado mo ngayon, mga kapatid, sa mundong ito, isa lang po ang dapat natin gawin. Magsisi, mabautismuhan sa pangalan ni Jesus para tayo po ay maligtas. Ngayon po, mga kapatid, dito naman po natin dapat harapin ang dapat natin harapin. Marami sa mga nabautismuhan hindi nagsiseryoso sa paglilingkod. Dahil sa pera, hindi ka makapaglaan ng oras sa Panginoon. Dahil sa trabaho, hindi ka makapaglaan ng oras sa Panginoon. Tumanggap ka man ng pagpapala sa Panginoon, nalimutan mo agad ang Diyos. Samantalang kung wala ka pa, walang-wala ka, walang estado ka, mga kapatid, puro Panginoon ang lalabas sa bibig mo. Subalit nung nagkaroon ka na walang Diyos bigla sa buhay mo. Maraming mong ganyan tao, mga kapatid. Matapos makakilala sa Panginoon, tumanggap ng konting pagpapala, kinalimutan ng Panginoon. Hindi nila naisip na si Kristo, mga kapatid, ay may ipinangakong buhay na walang hanggan. Sa atin, isipin natin, mga kapatid, sa iyo, brother, sa inyo. Sa atin lahat, may pinangako ang Diyos. Kung tutusin, wala naman mapapala ang Diyos sa atin eh. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay iligtas. Amen. Sino ba tayo? Ano bang bagay na pwede nating ibigay para sa Panginoon na masiyahan siya, mga kapatid? Wala po tayong bagay na pwedeng ialay sa Diyos dahil yung iaalay mo galing pa rin sa Kanya. Lahat ng bagay na ating tinatamasa galing sa Diyos. Lahat ng iyong ino-offer, lahat ng iyong inihahandog galing pa rin sa Panginoon. Wala pong bagay na galing sa atin na pwede natin ihandog sa Panginoon. Subalit dahil sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, dahil sa Kanyang kabutihan, palagi Kanyang inuunawa. Kung gusto natin magkamit ng buhay na walang hanggan, huwag niyong idamay ang Diyos sa mga personal na buhay. Ikaw man ang pumwesto sa sitwasyon ng Panginoon, baka mainis ka eh. Binigyan ka na lahat ng provision sa buhay. Nagkaroon ka lang ng kung ano man ang pinagdadaanan mo, itadamay mo.